Amen. Amen. Sarap pakinggan yung kantang yan pag broken-hearted ka, ano? Broken-hearted sa pag-ibig, saan? Sa pera. Andyan na pa rin naman si Lord. Jesus will still be there. Yan po, talagang mga paboritong kanta yan, ano? Kasi laging relatable sa atin. So, handa na po ba kayo makinig, mga kapatid? Honestly, naantok talaga ako. Kaya dapat pinagpipray niyo yung mga nagpipreach eh. Naantok. Okay na. Ano ko na. Alright, Lord. Siguro pag kailangan na lang mamaya. Tignan natin kung mayroong papasok sa isip natin. So ngayon po, pag-aaralan po natin ngayong buwan. Praise the Lord. Tapos natin yung 4 parts lesson natin sa Baptist Distinctives. At salamat din sa mga nag-participate kasi kayo ay mga nagtatanong. Dito Brad, pwede interruption. Pwede magtanong. Kung nahihiya naman, pwede na i-chat. Pero okay yung tatanong, mga kapatid. So huwag po tayo mahiya magtanong. So ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay ngayong month of February, hindi about love. Hindi about that feeling, kundi theology. Pag-aaralan natin yung omnipotence, omniscient, omnipresent, at eternity ni Lord. Yan ang pag-aaralan natin. Okay, tapos sa March, Christology. Para sa April, sakto yun sa mahal na araw. Okay? Tapos yung mga nakaplano nating pag-aaralan, sa mga middle ng year, dadaanan din natin yung Bible translations. Medyo boring lang yun para sa inyo, no? Kung baka boring, dadaanan natin yung leadership skills, at mga kung ano-ano pa. So, ganito po tayo tuwing hapon, puro lecture. Omnipotence of God. Si Lord, maraming attributes. Pero, 4 lang ang pag-uusapan natin sa mga susunod na Sunday. Then, meron dalawang uri ng attributes si Lord. May tinatawag na communicable. Yung mga theologians, they term it communicable, tsaka uncommunicable. Ibig sabihin, yung mga uncommunicable, yun yung pag-aaralan natin ngayon. Yung mga hindi natatransfer. Kumbaga, siya lang ang meron. Okay? Itong omnipotence, omniscient, omnipresent, at saka yung eternity ni Lord. Yung kanyang eternal. Pero may mga communicable attributes si Lord. Ano kaya yon? God is love. Diba tayo, meron din tayo pagmamahal. Yun ang ibig sabihin ng we are created in God's image. Not just mere na merong forma. Okay? Kundi, ang Diyos merong emosyon. Nagagalit siya, tayo nagagalit din. Pero sa Kanya, righteous indignation. At ang Diyos pumipili, tayo pumipili din. Meron tayong will. Okay, hindi tayo robot. God's power. Basahin natin itong, God is all-powerful. When we say omni, means all. Okay? Omni, omni, omni. Ano ba yung brand ng ilaw? Omni ba yun? Ayos pa rin, no? All, no? Omni. So lang, medyo mahal. Ang sabi ng Revelations, chapter 19, verse 6. Ito yung sa Hallelujah chorus. For the Lord God. Nakanta nyo na ba before yung Hallelujah chorus dito sa church? Dito? Ay, talaga? Nakanta nyo na? Ayos Yan yung pinakamagandang part. For the Lord God, omnipotent, reigneth. So the Bible clearly declares the omnipotence of God. God is more than mighty. He is the Lord God Almighty. Now when we say God, this is the Holy Trinity. Father, Son, Holy Spirit. Naniniwala tayo na ang Trinity, co-equal sila. Though may mga Baptist na hindi na sila naniniwala na co-equal. Somewhere in Mindanao. So, parang cult na yun. Once na ang teachings mo sa Trinity ay hindi na tama, diyan nagiging kulto ang kulto. Alam ba natin yon? Major doctrine yan. Sa salvation, major doctrine. Trinity, about God, major doctrine yan. Pag mali ang tingin mo sa Trinidad, yan ang basis kung isang church ay kulto. Okay? Pero hindi ibig sabihin lahat na naniniwala sa Trinity ay
hindi sila kulto. Kasi yung pinanggalingan natin, believer sila ng Trinity. Pero syempre, hiram lang nila yan. Okay? So, oneness, yung iba, parang si Lord nagsiswitch lang. Hindi yun ang paniniwala natin. So, co-equal ang Trinity, Father, Son, at Holy Spirit. Pero hindi Trinity ang topic natin ngayon. God's omnipotence. And he said unto Abraham, he said, I am the Almighty or all-sufficient God. Makapangyarihan in Genesis 17. Now, what is the definition of God's power? Number one, God's power can be basically defined as both. So sa Greek, yung dunamis, okay, the might to act or exousia, alam niyo yung sa tingin nyo mahirap mag-Greek, madali lang magbasa, pero umintindi mahirap. Kasi dahil ang Greek ay so common, maraming hiram na mga letters ang English sa kanila, kaya madali lang basahin. Kaya nga sabi, di ba, kapag ikaw nag-aaral ka ng mabuti ng math nung high school, pag nag-aaral ka ng Greek, meron ka ng mga letters na alam sa Greek. O sige, test tayo. Halimbawa, yung pi, anong symbol nun? Symbol. Ilocano, no? Symbol. Symbol. Pag ganon. Diba? Okay? Tapos, yung, ano pa bang ginagamit ng math? Sigma. O. Pero sa Greek, dalawa ang S eh. Yung isa pa bilog, tapos mayroong buntot sa taas. Ginagamit mo yon kapag ang sigma ay nasa unahan. Okay? Pero pag sa dulo, ang gamit yung ganun. Yung din drawing mo. So, dalawa. Ano pa? Oo, beta, gamma, ayan. So, huwag kayong matatakot kapag yung pastor nagbabanggit ng Greek. Okay? Pero may iba kasi, makapagbanggit lang ng Greek, kala nila matalino na sila. Hindi naman ganun. The might to act or the right to act. Okay? Dunamis. Kaya yung sinabi sa Acts chapter 1, and I will give you power. Okay? From God's power, no, not from us, because the Bible declares na tayo ay weak. So, might to act and right to act. So, meron siyang karapatan i-manifest yung kanyang walang hanggang kapangyarihan. And the Bible tells us that His power is in the right hand. Why is God's right hand, the hand of power? May mga binabanggit sa Exodus, Psalms, Isaiah chapter 48, verse number 13, na ang kanyang kanang kamay daw ang kanyang kapangyarihan because that's where Christ Jesus seated. Yung mga kulto naman, sasabihin nila, o tingnan nyo, si Jesus Christ, hindi talaga siya kapantay ng kapangyarihan ng Ama. Kasi sa kanang kamay lang eh. Kasi sa ating mga Pinoy, pag sinabing kanang kamay, utusan, ano ba tawag doon? Assistant, kanang kamay lang. Parang hindi ka equal kung sino yung nakaupo sa gitna. Hindi ganun ang understanding ng audience that time. So they understand that sinabi mong right hand, alam ng mga audience, alam ng ang ibig sabihin nun, same, equal in power. Ngayon, yan ang mahirap. Kaya nga, sa Bible school, meron tayong tinatawag na Bible custom, Bible geography. Pinag-aaralan kung ano yung kanilang kultura before, paano sila mag-isip, lalo na nung time na sila ay na-Hellenized ng mga Greeks. So, hindi ibig sabihin si Jesus Christ mas mababa sa Ama in a sense of power. No. Kaya, hindi nila tinitignan yon. Nasa Old Testament, ang kapangyarihan ng Ama ay nasa kanyang kanang kamay kasi doon nakaupo si Kristo. Jesus is the power of God and the wisdom of God. So, definition and description of His power, ang kapangyarihan ng Diyos ay exclusive, meaning it belongs to Him. Remember how God created the universe ex nihilo. Meaning, wala siyang out of nothing, so to speak, wala siyang pinagayahan, walang, alam mo yun, hindi niya kailangan ng parang may mag-a-advise sa kanya, etc., etc., or hindi niya kailangan mangutang or kumuha ng lakas. God has spoke once, twice, I heard this, that power belongeth unto God. So, hindi niya rin kailangan mag-charge nung nilikha niya yung mundo.
It belongs to Him alone. God, in contrast to man, only needs to speak once and what He have been said, okay, natutupad. And God said, kaya kapag wala kang magawa sa barko, Brad, pag-isaduhin mo yung Genesis 1. In the beginning, God created the heaven and the earth was without form and void. Tohu and bohu. And then, the Spirit of God start hovering, or the Spirit of God move upon the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. Sinabi lang ng Diyos ganun siya makapangyarihan. Sinabi niya lang. Sa atin, hindi. Kaya, yung tinatawag na word of faith movement, alam niyo ba yun? Yung, basta sabihin mo, mangyayari. Basta sabihin mo lang mangyayari. Yun, ito daw yung basis nila. Siyempre, Diyos yun. Tayo, hindi tayo Diyos. Kahit anong sabi mo dyan, magkakapera ako. Wala mangyayari dyan. Katulad yung sabi nila, ang pera dadating din sa buhay mo. Saan ba dumadaan? Yun, sasalubungin ko na. Walang magagawa na, di ba? Kahit sabi mo magkakapera, walang mangyayari. Ang tawag doon, word of faith movement. Marami yan sa Amerika. Dito din sa Pinas, ganun. So, hindi tayo naniniwala doon, mga kapatid. Okay? Tapos sasabihin nila, pag hindi nangyari, wala ka kasing faith. Tapos, si God daw may faith. Mali yun, no? Si God na ang object ng faith. Okay? Now, iba yung faith in Christ, faith of Christ. Iba naman yun sa New Testament. Power belongeth unto God and to Him alone. God, meaning independently, yung kanyang kapangyarihan. Mamaya, meron tayong kakantahing kanta bago tayo matapos. Okay? Sabi nun ng kanta, kailangan ba ni Lord ng advice? Kailangan ba ni Lord na magka-counsel sa Kanya? Siyempre, that is a rhetorical question. Ibig sabihin, no. Not a creature in the entire universe has an atom of power to save what God delegates, but God's power is not acquired. Another one, ang kapangyarihan ng Diyos, exclusive to, ibig sabihin, to Him alone, sa Kanya lang. Kaya nga, yun ang ibig sabihin ng ang Diyos ay Diyos, kahit wala tayo. Pero tayo, kung wala ang Diyos, we're nothing. And also, ang kapangyarihan ng Diyos, eternal yan. Okay? Hindi katulad sa mundo, yung, minsan kasi, yung misis ko, science girl yan eh. Kaya, ang tsuri niya, kung bakit maraming mga eroplanong tsuri lang pero chinek ko, mali eh. Hindi, sabi naman ng ChatGPT lang yun. Meron marahil tama yung tsuri niya. Kaya daw maraming eroplanong nagkakabanggaan ngayon. Sa States, Brad, nabasa mo yun? Yung helicopter, tsaka yung airplane, nagkabanggaan. Tapos, meron pa kasi daw yung magnetic north, na bago na. O, di natin na-gets, di ba? Ako din, di ko na-gets yun. Kasi every 5 years, nagbabago yung magnetic field ng mundo. Okay? So, ang point ko, yung power o yung energy na meron tayo, nagde-deteriorate sa atin. Okay? Second law of thermodynamics. Pero ang Diyos, hindi. Eternal. Walang simula, walang katapusan. Look at that. Yung students ko, Burmese yun sabi niya, Sir, sa Manila, sabi niya, Sir, the Lord really is coming. Sabi ko, yeah, that's why it's imminent, meaning coming soon. Kasi tignan mo yung supply ng gas sa buong mundo, ang tagal na, ang mundo, kailan na-invento na tayo na generate tayo ng fuel, di ba, yung sa sasakyan, ganyan, tas ngayon may mga electric na. So what if, kaya meron mga tsuri na magkakaroon ng World War III dahil, ano sa tingin nyo? Mawawala na ng energy. Yun nga yung fuel. Doon daw magsisimula kaya yung iba nag-electric na. Pero huwag na natin problemahin yun kasi sa langit naman tayo mapupunta bala sa magpatayan dito. Trust in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. Ang kanyang kapangyarihan ay wagas. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nagbabago, never deteriorates or diminish. Pag sinabi mong diminish, nababawasan. Di ba? Sa piano, may diminish dyan. Alam mo may diminish? Kapag nasa taas, tapos diminish, ibaba mo. Augment, itaas mo naman.
Hindi nababawasan, never grows or increases. Yung tipong patagal ng panahon, palakas ng palakas. Hindi ganon. Si Lord, hindi siya bound ng time, but is always the same. His ability to perform miracles never change, but his desires to may change. He does only what he pleases. And in New Testament, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Now, sa Christology, pag-aaralan natin na si Jesus Christ ba makapangyarihan pa rin siya nung dumating siya dito sa lupa? Okay? Or nawala, or hindi siya naging makapangyarihan. Kumbaga, tumigil ang pagiging makapangyarihan niya. This describes his character and will. Hindi nagbabago si Lord. Ang kanyang pamamaraan, maybe makikita natin sa history, nagbabago-bago. Pero ang kanyang kapangyarihan, hindi. And his power is inexhaustible. God's power never diminish. He never loses strength. In Isaiah, hast thou not known? Alam niyo, napakaganda ng ang verse na ito. Kabisaduhin niyo mga kapatid. Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding. Hindi siya napapagod. Imagine niyo. Meron kang Diyos na hindi napapagod. Hindi ka napapagod pakinggan, hindi napapagod makinig sa mga prayers natin. Kaya nga, kapag mag-aral ka ng world religions, mapalad tayo talaga ay nakakilala sa Panginoon. Sa worldly religions, yung mga Diyos nila, minsan hindi alam kung kanilang pupuntahan, hindi nag-resurrect, or kung ano-ano pa man. Panoorin niyo yung movie na PK. Diyan makikita niyo yung iba't ibang world religions. Since He has at His command all the power in the universe, the Lord God omnipotent can do anything as easily as anything else. Kung baga, walang mahirap sa Diyos. Kung merong tanong na, kaya bang gumawa ng Diyos ng bato, malaking bato na hindi niya kayang buhatin? Anong tawag sa mga ganong question? Mga self-defeating question. So, sa mga ganon, sabi nga ni Brother Bray kanina, mga trap questions, diba? Oy, nagamit ko, Brad, na-apply ko na. Siyempre, sa teaching ng Bible, kayang gumawa ng Diyos ng bato at kaya niya ring buhatin. Okay? Hindi yung kaya niyang gawin pero hindi niya kayang buhatin. Ano kaya yun? Hindi ganon. Kaya nga, sa apologetics o defense of the faith, pag hindi ka rooted sa theology at pag logic ang ginamit mo, logic is good. Pero pag extreme ang logic, magiging mali ang theology mo. Hindi mo palaging mai-equals kung ano ang, kunyari sa atin, 1 plus 1 plus 1 equals 3. Pero pagdating sa Trinity, paano mag-work ang logic ng math doon? In other words, hindi kailangan ng Diyos magpahinga. Oh, pastor, sabi ng Bible, nagpahinga siya. Now, it's different from us. We rest because we get tired. But for God, resting in the New Old Testament means for Him na nagpahinga siya, meaning He ceased or He stopped. For what? To mesmerize. Mesmerize. You know what's mesmerize? Talagang, kaya yung nakita niya tayo, nung nilikha niya si Adan at saka si Eva, it was very good. Tinignan niya yung buong creation at nung tayo yung the crown of the creation, we as human, it was very good. He mesmerized, he seized and mesmerized kung ano yung ginawa niya. And to set an example for us, kaya tayo din, magpahinga din tayo. Huwag lang during preaching, ha? Pero sabi nung isang pastor, nung kayo mga 60 years old pataas, pinapayagan ko kayong matulog. Ang galing ng pastor niya, binibigyan ko kayo ng permiso para matulog. Pero kayo mga 59 pababa, bawal kayo. Ang kapangyarihan ng Diyos, hindi din maikukumpara. Same, yung nature ni Lord, hindi mo pwedeng i-compare sa mundong ito. God, kaya I am not fond of using illustrations like si Lord, para sa akin parang some form of blasphemy ito. Si Lord parang Rexona. Ang sunod, it won't let you down. Diba naman yan? Kinumpir mo si Lord sa Rexona. Hindi ako fan ng ganon. Okay? Ano pa? Marami pa yun Isang yun napaka-hot. Dati kasi uso pa yun. Nung panahon namin,
'Di ba? Uso pa yung text-text, GM. Okay, incomparable si Lord at ang kanyang kapangyarihan. O Lord God, thou hast begun to shew thy servant thy greatness and the mighty hand. For what God is there in heaven or in earth that can do according to thy works and according to thy might? Siyempre, wala. At si Job said, the pillars of heaven tremble and are astonished. That is the proof, the thunder of his power. Who can understand? God is more powerful than the law of natures. Kaya nga, sa Job, ine-explain dyan yung Leviathan. Kaya sabi ni God kay Job, Job, tignan mo yung animals na yan. Napakalaking sea creature, land creature ng Leviathan at ng Behemoth. Sino ang kayang makapag-tame? Tame, T-A-M-E, makapag-amo sa kanila? Wala, kundi ang Diyos lang. Amen? Kaya, tayo mga kapatid, wag natin i-doubt ang kapangyarihan ni Lord. Look at the words of Christ. Nung siya ay nandito sa lupa, 'di ba? Yung kanyang pagpapagaling, yung mga milagro. Kaya nga ang milagro ay outside of natural phenomena. Kasi si Lord, hindi siya bound ng nature. God is transcendent. Pag sinabing transcendent, hiwalay siya sa kanyang creation. Hindi siya part ng creation. Yung tipong parang naging extension to ang sarili niya. No. Okay, hiwalay siya. And pagkat transcendent ang Diyos, may right at meron siyang kapangyarihan ano man ang gawin niya dito sa lupa. Pwede nga ang gawin ng Diyos. Wala na lang masisave. Pwede ba gawin ng Diyos yun? Kaya ng Diyos yun? Yes. Okay, but He chose to save us. Kaya merong plan of salvation. Okay? At ang kapangyarihan ng Diyos ay boundless. Walang limit. God cannot do that which is contrary to His character. Now, wag mo namang sabihin na wala pa lang hindi kayang gawin ng Diyos. Ibig sabihin, kaya niya magsinungaling. Okay, ang Diyos hindi magsisinungaling kasi contradiction sa kanyang nature. I know that thou canst do everything, sabi ni Job. The miraculous birth, all of those miracles. Walang makakapag-hinder sa kapangyarihan ng Diyos. Makita natin yan, si Nebuchadnezzar, napakayabang. Pero anong ginawa ng Diyos kay Nebuchadnezzar? Sino makakapagsabi? Anong ginawa ng Diyos kay Nebuchadnezzar? Ginawa niyang liuba. Baliw. Okay? Ilang taon bago siya nakarecover? Hanggang sa ma-acknowledge, ilang taon si Tugis? 7 or 10. Nakalimutan ko na. Basta mahabang panahon. Gumaling siya, na-acknowledge niya. Sa psychology, pinag-usapan din yan. Anong klaseng sakit nung nangyari kay Nebuchadnezzar? Yung nabaliw siya. Okay. God's power is not unrestrained or out of control or irrational. Hindi naman yung sobrang lakas ni Lord, hindi niya na makontrol yung sarili niya. Hindi naman ganon. Okay? It is not uncontrollable. He controls the exercise of His might, okay? And He chooses to demonstrate it, He does. And God is able to do all that is consistent with His character and will. All limitation upon God are self-limitation. Ulitin ko, kaya ba ng Diyos magnakaw? Again, hindi yun tamang tanong. Kaya nga, uulitin ko, kapag dalaging sobrang extreme ang logic, hindi lang mag-work sa theology. Okay? God cannot do that which is contrary to His nature. God cannot lie. God cannot tempt men to do evil. Ibig sabihin, ang Diyos ang magiging dahilan kung bakit ka magkasala. Mali yun. Okay? Kaya pag sinabing saan nang galing ang kasalanan? Sa Diyos? Mali. Kasi ang Diyos holy. Okay? Pag sinabing, bakit nga naglagay siya ng ng puno doon na magkasala sila? May mga ganong hypothetical questions. God cannot deny Himself. Okay? And also, God cannot do that which is contrary to His will. God can do all He wills to do. He will not do all He can. Okay? Ulitin ko. God can do all He wills to do. And He will not do
all he can. Kasi nga, contrary sa kanyang holy nature. Pag-usapan naman natin, paano ipinakita ng Diyos? Ito, maganda na. So, gising-gising na tayo ng konti. Yung kanyang kapangyarihan. How does God use His power? Number 1, God uses His power to rule. Si Lord, si Lord transcendent. Kumbaga, hiwalay siya. Pero hindi siya katulad ng sinasabi ng agnostics na nung ginawa ni Lord ang mundo, pinabayaan niya na lang. Kapatid, kapag pinabayaan ni Lord, kung hindi niya ito sinustain, hindi magtatagal ang mundo ng ganito dahil sa kasalanan. Kumbaga, kahit nagkasala si Adan at si Eva, still, God is sustaining by His power ang mundong ito. Kaya, ang mundo natin pasama ng pasama. Ang bata, pasama ng pasama ang ugali. Kasi ang mga parents, ganun din, pasama ng pasama. So, kung hindi i-rule ni Lord, kaya sa New Testament, meron tinatawag na restrainer. Kung bakit ang masama, hindi pa makapasok. Kasi meron pang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang banal na espiritu at hindi pa pumapasok ang kasalanan. God uses His power to preserve life. Ayan. Katulad na nabanggit natin kanina. Also, God uses His power to save, upang magligtas. God is mighty to save. Sabi nga nung kanta. And God uses His power to judge. Makikita natin yan. Yung specific demonstration of His power sa creation, sa flood, Exodus, exit, yung yung Red Sea, mga miracles, virgin birth, resurrection, and someday yung tinatawag na future. Okay? Yung the day of the Lord, yung paghukom ng Diyos sa mundong ito. Kung bakit ang mundo natin nagsusustain pa din dahil sa kanyang kapangyarihan, andyan ang Holy Spirit. Pero pag wala na ang Holy Spirit or pag wala na ang church, tayo, ang Holy Spirit na nag-i-indwell sa church, then, dyan na ang kasamaan. Kaya ipupur na ni Lord yung kanyang galit sa mundo. Okay? And all those prophecies will be fulfilled in the book of Revelations. Question so far? May tanong tayo? Okay. Continue. Anong design? Why God's design or His purpose for His power? Again, babalik tayo sa Revelation chapter 4. For His own glory. For His name's sake. Para sa kanyang kapurihan. Na kung iisipin nyo, pag bumuni-munihan mo, si Lord ba pwedeng masasabing makasarili? Kasi parang pag naiintindihan mo yung theology nating Christian, pag naiintindihan mo yung Bible, lahat ng to dahil para sa kapurihan ng Diyos. Teka lang Lord, parang napakasarili mo. Hindi, sa mind natin, babalik tayo doon, kaya nga kung logic ang gagamitin mo, hindi pa laging mag-work yan sa theology. Yung term na pagiging makasarili as pagiging makasarili natin, in our human understanding, okay, si Lord, right, kaya nga, mighty to act and right to act. May right siya. Bakit? Diyos siya. Hindi mo maunawaan yun kasi hindi naman tayo Diyos at never tayo magiging Diyos. O yung sinasabi ni Brother Brian kanina, na kapatid ni Jesus si Satan, Mormon doctrine yun eh. Mormon doctrine yun. Moroni doctrine yun. Magkapatid si Jesus tsaka si Satan. Tapos dati tayong mga spiritual child. Kumbaga, nag-i-exist ka na talaga si heaven. Meron na talagang Andy sa heaven. Ryan, Marvin. Ngayon, nung pinanganak yung nanay mo, yung pinanganak ka ng nanay mo, yung kaluluwa doon na Andy, Ryan, Marvin, isasalpak na lang. Kumbaga, daddy ka talaga mga anak ng Diyos at Diyos ka na, tapos ikaw parang na-devolve ulit tapos magiging Diyos ka. Parang yung Heavenly Father, dati din siyang hindi Diyos na napopromote sa pagiging pinaka-matating Diyos. So, ang weird talaga ng Mormons. Isa lang yan sa kanilang mga doctrines.
Okay? Nandiyan pa kayo mga kapatid? Amen? Ayan. And Psalms 106 verse 8, nevertheless, He saved them for His name's sake, that He might make His mighty power to be known. Pag binasa mo yung Joshua, sabi ni Lord, ba't ko ginagawa yan? Kasi para ma-declare yung kanyang glory, yung kanyang name, for His name's sake. Kaya nga nung may kalaban nila yung mga Canaanites people, sabi, nananalo sila. Pag sa mountain, nananalo sila. Siguro sa plain, hindi sila mananalo. Yung Diyos nila, Diyos lang ng bali. Minak nila yung Diyos ng Israelites. Kaya pinananalo sila ni Lord kahit hindi sila karapat-dapat. Para mapatunayan na si Lord, hindi lang siyang God of the mountain, God of the valley. Siya din ay God of the plain. God sa lahat. Okay? Siya ay totoong Diyos. To glorify Himself, to reveal His might. And the Bible says, God used foolish things, weak things, and few men para mapakita yung kanyang kapangyarihan. And same sa atin, wala pa tayo sa, pupunta na tayo dito sa applications. Ano ba ang response natin sa kapangyarihan ng Diyos? Ulitin ko, God used weak things, foolish things, few men, mangmang sa mata ng tao, kakaunti, and mahina. Pero bakit nananalo? Bakit nagtatagumpay? Hindi dahil sa kanila, dahil sa Diyos. So ikaw, my brother and sister in Christ, ano ang response natin sa kapangyarihan ng Diyos? Respect His power. Ulitin ko, hindi ka kailangan ng Panginoon para maging Diyos siya. Wala pa ang lahat, Diyos na talaga siya. Paano natin maiisip yun? Hindi mo maiisip, Brad. Huwag mo nang isipin na anong ginagawa ng Diyos nung hindi niya pa ginagawa ang lahat ng bagay. Kung iniisip mo, lulutang-lutang siya. God is His Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and truth. Hindi maaarok ng isip mo yung mga bagay patungkol sa Diyos. Kaya nga yung sabi ng isang theologian, akala mo, pagdating mo sa langit, alam mo na, kilala mo na ang Diyos. Yung entirety of who He is, kung sino siya. No. Napakalaki ng Diyos na hindi sapat ang eternity para pag-aralan siya. Diba? Amen? Pagdating mo sa langit, hindi yung, alam mo na lahat. Hindi. Tungkol kay Lord. I believe, mag-aaral pa rin tayo. Kikilalanin natin ang Panginoon natin. Ganon siya kalawak. Kaya wag mong sasabihin, Lord, kasi dapat ganito ginawa mo. Diyan natin hindi nire-respeto si Lord. Yung tipong nagmamagaling tayo sa Panginoon. Panoorin mo yung Bruce Almighty. Kala niya mas magaling sa Diyos. Never tayo magiging mas magaling sa Panginoon. Pangalawa, glorify His power. Sa Lord's Prayer, sabi ni Lord, ni Jesus, thine is the kingdom and the power. Now, praise Him for His power. Kaya nga, pag nagpe-pray tayo, di ba, Lord, makapangyarihan sa lahat. Tsaka yung Diyos na ibang Diyos, hindi talaga sila nag-i-exist. Walang ganun. Kaya, kinlear na ni Lord sa Book of Isaiah, I am God, there is no beside me. Walang ibang Diyos, ako lang. Yung tipong sa Greek mythology, ang hirap banggitin, di ba, ng mga pangalan nila, si Marduk, yung isa pang Diyos, nag-away-away sila. Hindi ganon. Okay? Isa lang ang Diyos, totoong Diyos, at yung mga sinasabing mga Diyos-Diyosan, hindi yan talaga totoong nag-i-exist. And next, pagkatiwalaan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Confidently rely on God's power for deliverance from trouble. Mga kapatid, meron man tayong mga kaaway, meron mang mga umuusig sa atin, kaya tayong i-save ni Lord mula sa mga troubles. And He is powerful enough para ipulpil yung kanyang mga pangako sa atin. Kapag sinabi ni Lord, gagawin niya. Hindi siya yung, sa atin, anong tawag dun sa banta, alam niyo, hindi, yung amba. Aamba ka lang, pero hindi mo talaga kayang gawin.
Si Lord, walang ganon. Yung threaten, tita-threaten ka niya, pero hindi niya kayang gawin. No. Kapag sinabi niya, kaya niyang gawin. Okay? Kaya niyang i-fulfill. Pag sinabi ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo pababayaan. And for our eternal security. Kaya yung iba, alam nyo, sa mga ibang mga Christians, hindi naniniwala sa eternal security. Hindi kasi nila naiunawaan yung kapangyarihan ng Diyos. God is powerful enough to secure our salvation and our future resurrection. God can back up what He says because He has all power. Without the power of God, okay, His mercy would be but feeble pity. His promises an empty sound, and His threatenings are a mere scarecrow. Parang magbabanta lang, pero parang nakakatawa lang kasi di naman kayang gawin. No. Si Lord, pag may sinabi siya, kaya niyang gawin. Another one, use His power. Understand na merong kapangyarihan ng Diyos na nasa sa atin. O talaga, yes, we are indwelt by the Holy Spirit of God. Yung sinabi, and I gave you power. After that, the Holy Ghost which come upon you. Merong indwelling ng Holy Spirit sa atin. Okay? And the Holy Spirit, the third person of the Trinity, indwells in us. Jesus Christ is in us, in the person of the Holy Spirit. And we have this power. Meron tayong kapangyarihan. Ano? Saan natin gagamitin kapangyarihan natin? Yan. To say no to sin. Bakit? Sin ang kalaban natin. Sin ang nagiging dahilan. Sin that which easily beset us. Ano gagawin? Pahihinain ka, patitigilin ka, hanggang sa masira ka. Yan ang gagawin ng kasalanan. Kaya wag mong susubukan. Masisira ang buhay mo. Totoo yun. Don't limit His power to work through you. Maraming pagkakataon, yan, nalilimitahan natin ng Diyos. But please understand, brother and sister in Christ, ang Diyos nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kung kaya ni Lord, tignan mo sa Romans, sinasabi ni Lord, kung lahat, yung pinakamatinding problema natin, ay sinolve na ni Lord, paano pa kaya yung pang-araw-araw na kalakas na kailangan natin? Paano pa yung mga maliliit nating problema? Okay? Totoo naman, nakakapanghina yung buhay. Lalo na kapag napapagalitan ka ng boss mo, ang hirap pa yung mapagalitan. Kaya nga, dapat dito, hindi na kayo papagalitan ng pastor kasi lagi na nga kayo napapagalitan sa bahay tsaka sa trabaho. Papagalitan pa kayo sa church na. Pero i-rebuke yung kasalanan. O, i-rebuke yung kasalanan. Unang-una, hindi naman, halimbawa, ayan, si Sister Ria, si Sister Hart, sila na lang naghuhugas. Nakita niyo, ano ba yan? Bakit hindi naayos magugas? Sino ba nagugas ito? Bakit? Binayaran mo ba yan? Bakit? Binabayaran ko. Pag may ginagawa tayo sa church, at pag nagkamali kayo, hindi ko kayo papagalitan. Unang-una, hindi ko na kayo binayaran eh. Amen, mga kapatid? O sino magsasabi, sige, pastor, okay lang. Kahit wala kaming bayad, pagalitan mo kami. Hindi ko gagawin yun. Unang-una, di naman ako tatay nyo eh. I-review ko yung kasalanan nyo. Ano pa ba yun? Kaya sila, wala namang sahod. Wala ding masipag. Kailangan yan, mga Sunday school teacher, itinitreat yan. Walang amen ayaw, sis. Kaya, ako, pinanata ko sa sarili ko, sabi ko, someday, pag ako nagpastor, yung mga Sunday school teacher, dapat i-treat sila. Kasi yun yung laging natitreat, yung choir. Bakit? Choir lang ba ang mahirap na ministry? Ang hirap kaya magturo ng bata. Anak ko pa lang eh. Ang hirap na mag-English, ang hirap ng i-instruct. Kaya, ayan. So, ayun, yung mga Sunday school teacher. Pero yung mga lalaki, hindi na. Sabi kong Sunday school teacher, yung mga nagtuturo ng bata. Okay? So, ayan. Kailangan natin ng lakas ng Diyos sa atin. At, merong provision
Look at this. Overcome pain and weakness with this power. Mahina ka? Good news yan. Kasi merong kalakasan ng Diyos. Hindi mo kaya? Good news yan. Kasi nung hindi pa tayo ligtas, ganito yung prinsipyo natin. Kaya natin yung problema na yan. Kaya yan. Magtiwala ka sa sarili mo. Pabira nung naging Kristiyano ka, mali pala yun. Hindi ka pala dapat magtiwala sa sarili mo. Hindi ka dapat pala umasa sa sarili mo. Napaka-fragile, deceiver tayo. Kaya pala ang hirap ng buhay sa unbeliever. Nung nakilala mo si Lord, hindi ka yung tipong binubola yung sarili mo na malakas ka. Mahina ka, aminin mo. Kaya kailangan mo si Lord. Meron siyang kalakasan. Huwag ka magtiwala sa sarili mo. Magtiwala ka sa Panginoon. Praise the Lord. Konti man. Kaya, before, lagi ko sinasabi sa, okay, halimbawa, sige, ganito gawin natin. Tapos, 1, 2, 3 ang pumunta. Sabi ko, amen. Mapapakita ulit ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Yun ang encouragement, hindi yun, 2 lang kami. Choir practice, 4 lang kayo. Ano to, quartet? Okay lang yun. Minsan, makakita mo yung miracle ni Lord sa kakonti. Hindi yung ang dami-dami nyo, tapos ang nangyari, nagliligawan lang, di ba? Kung ano-anong mga kababalaghang ginagawa. So, konti, pero nandun ang Diyos. Mahina, pero papalakasin ng Diyos. Kaya meron tayong kanta, pero wala sa favorites, Baptist favorites eh. Little is much. Oy, alam niyo pa eh. Little is much when God is in it. Meron ba dyan sa luma? Sige. Special number ni Brother Ryan. Nagsikin joke lang. And God show Himself strong to those whose hearts are right with Him. And last but not the least, ayan, yung use His power, serve His power. Walang panalangin sa Diyos na napakamahirap niyang sagutin. Wala kang kailangan na mahirap isupply ni Lord. Wala kang pangangailangan na hindi kayang i-provide ni Lord. Walang temptasyon na napakalakas na hindi kaya kang iligtas ng Diyos. Walang misery na napakalalim na hindi kayang pagalingin ng Diyos. So, memorize Psalms 27:1. The Lord is the strength of my life. Of whom shall be afraid? Kanino ka matatakot kung ang kalakasan mo ang Diyos? Kaya kung tayo depressed, may anxiety, tayo ay merong worry, may PTSD, may trauma, may phobia, whom shall I fear? Kung ang Diyos ang kalakasan mo. So sabi ng kanta, kung alam niyo itong kanta na to, who has held the ocean in His hands, who has numbered every grain of sand. Sino nakakala nito? Alam mo to, Ria? Hindi. Kings and nation tremble at His voice. All creation rises to rejoice. Mamaya na yung chorus. Who has given counsel to the Lord? Who can question any of His words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all His wondrous deeds? Behold our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. So mga kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Alam ko lahat tayo nanghihina na. January pa lang. Pagod na tayo eh. Meron pa tayong February, March, April, May, June. Dahil na sa case ko, nakakapagod. Meron akong student, sabi ko sa kanya, alam niyo ba, isa sa mga pangit kay Pastor Jomar, tamad ako. Pero, pag Tuesday na, kailangan gumising ng maaga. Ayun yung kailangan ko talaga kasi si Mrs. gigising niya ng bago mag-4. Pero ako gigising niya ako ng 4:30. Kailangan namin makaalis ng bago mag-5. Pero pag Tuesday, kailangan ko magising 4 or bago mag-4. Or dapat ma-prepare ko na lahat ng mga dadalhin ko sa Tuesday. Minsan parang absent muna ako ngayon. Hindi naman ako ma-absent eh. Pero may isip ko, parang the Spirit is leading us. Hoy,
May mga students na kahit walang tulog, gustong pakinggan ka. May mga students na gustong matuto. Wala silang tulog. Kasi may mga students po tayo, mga nagwo-work sila at night, meron lang silang dalawang oras na tulog. Kung sila, binibigyan sila ni Lord ng kalakasan, alam ko rin, meron lakas na ibibigay sa akin si Lord. And same with you po. Anong oras kayo gumigising? 2 o'clock? Kasi walang tubig dito sa mabuhay. Walang tubig dito eh. 2 o'clock, 3 o'clock. Physically, God will give you strength. Spiritually, God will give you strength. Ayan. Wala naman na tayong tanungan ngayon kasi 1:58 na eh. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin. Father God in heaven, we are so grateful. Lord, we come to you. Your power is incomparable. Your power is eternal. Your power only belongs to you. The fact is, you really don't need us para magpatuloy ka. The truth is, we really need you, Lord. Every hour, every second, every minute, every moment of our life. Sometimes, Father, we don't just recognize this, but you placed power in us because we are indwelt by you in the person of the Holy Spirit. So if we are in this situation, na kami po ay hinang-hina, na nawawalan na kami ng pag-asa, ipaalala niyo po sa bawat isa sa amin na ikaw po ang aming kalakasan. Wala kaming katakutan. Wala pong panalangin na mahirap niyo pong sagutin. Wala pong trouble, misery na napakalalim na hindi niyo kaya kaming iangat. Wala pong pangangailangan na hindi niyo po kayang isupply sapagkat napakamakapangyarihan niyo po. Brother and sister in Christ, please, as your pastor, trust His power. In your weakness, God is strong. Let's have a private moment with the Lord at ialay natin sa Kanya ating mga kahinaan. And He promised us that He will give us strength. Father, once again, we thank you sa mga kapatid na rito. Thank you po sa aming mga natutunan, sa mga bisita, sa mga kapatid na upang maganap, mga nagluto, nag-song lead, Bible reading, and this is all for you, Lord. Nawa, ito po ay naging katanggap-tanggap at mabangong samyo sa inyo pang harapan. May you please give us strength sa araw-araw na aming kaharapin, spiritually and physically. May you bless us, O God, at ingatan niyo po kami palagi. In all of these things we ask, in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Tayo po ba ay na-bless ngayong hapon, mga kapatid? Amen. Magkamayan po tayong lahat. God bless us all. Kamayan natin si Brother Jerus, no? Welcome po. God bless po. Jerus, no? Jerus, parang Jerusalem. Amen. See you po tayo sa ating Wednesday devotion and Friday prayer meeting. God bless us all. Brad, thank you, Sir, thank you po. Oo. Paano ka uwi niyan? Mag-bus po. May bus ba dyan? Walang jeep dyan pa sa Lawag? Bus po, no? Sayang, pwede ka sana sa aming sumabay, ano? Kaso pupunta kami kaya. Sa site? Oo, sa site. Para mag-jeep na lang po. Oo. Sige, tas tulungan man. Ay bro, kailangan ko ng tulong. Sige po. Ang dami kong bit-bit. Bin, Bagong muscle tayo na... kayo na magligpit. Una na ako. Ria. Sige, chat-chat na lang. Oo. Thank you, Medyo nahihilo ako. Wala na rin ako.